Hi mga kaligal, today pag-uusapan natin ang Article 147 ng Family Code kung paano nito pinoprotektahan pero nililimitahan din ang property at inheritance rights ng live-in partners at ng kanilang mga anak. Ready na ba tayo? Tara, let's start. Alam nyo ba na common sa Pinas ang live-in o common law spouses? Pero spoiler alert, hindi iyon equal sa kasal pagdating sa batas. Kaya importante na alam natin ang rules ng Article 147 para di tayo ma-left behind pagdating sa pera at mana. Game? Sabi ng Article 147, kung parehong single at walang legal na hadlang ang couple tapos nagsasama sila na parang mag-asawa, automatic equal share sila sa sahod at property na pinaghirapan nila habang nagsasama. Ibig sabihin kung nag-abroad si partner at ikaw ang naatasang mag-alaga ng mga bata at mag-maintain ng bahay, counted pa rin yan bilang contribution mo. At parehas kayong may tag 50% sa bawat property na ma-acquire ninyo. Quick rundown ng co-ownership rules. Equal shares sa wages at assets. Kahit nakapangalan sa isang partner, ang title, presumed co-owned pa rin yan kung binili nyo during cohabitations. Bawal ibenta o isanla nang walang consent ng kabila. Pro tip, laging i-document kung magkano ang ambag ng bawat isa para iwas gulo later. Reality check. Kapag hindi kayo kasal, wala kayong automatic na mana sa isa't isa. Intestate succession, zero. May last will, pwede kang bigyan pero sa pre-portion lang, hindi sa legitim. Kaya kung gusto mong protektado ang partner mo, i-consider mo talaga ang I do. Next, punta tayo sa mga anak. Kapag pinanganak sila habang live-in kayo, illegitimate sila. Pero compulsory heirs pa rin. Ang legitimate nila, kalahati lang kumpara sa legitimate child. Noon, bawal sila magmana mula sa lolo at lola. That is under Iron Curtain Rule, Article 992. Ang sakit, di ba? Pero good news, tumating ang Aquino versus Aquino case. Pinunit ng Supreme Court ang Iron Curtain Rule. Pwede na magmana ang illegitimate child mula sa lolo't lola gamit ang right of representation. Mas patas na ngayon, salamat sa Supreme Court. Remember, perspective siya. So mostly sa future or pending cases, ito applicable. Mga landmark cases na dapat tandaan, Montemayor versus Meliora, household work is considered as a legit contribution. Tumlos versus Fernandez, kahit solo name sa titulo, co-owned pa rin kung binuo during live-in. Sa kasong Abalos versus Makatangay, bad faith partner, pwedeng ma-forfeit ang share. Keep this in mind para sa bar exam. Quick pit stop sa ibang provisions. Article 148, kung may legal impediment, halimbawa isa sa inyo ay kinasal na, ibang rules ang mag apply. Article 177, legitimations kung nagpakasal kayo after birth ng kids. Lagi nating tansyahin Article 147 pa o Article 148 kasi game changer yan. Actionable steps, gumawa ng cohabitations agreement, naka-itemize ang contributions. Mag-will kung ayaw mo iasa sa free portion lang. Kung gusto mo ng full protection, pakasal ka na. Ikaw na bahala sa hashtag. So mga kaligal, tandaan, Article 147, proteksyon sa property habang live-in. Aquino versus Aquino, dagdag rights para sa illegitimate kids. Pero kung gusto mo ng 100% security, marriage pa rin ang gold standard. Thank you sa pakikinig, like, share, at i-comment ang mga tanong nyo. Kita-kits sa susunod na Law Made Easy episode. Again, this is JM and remember, I will always be your law companion.